expect. Interesting. Kasi kayang-kaya ng KBG kunin yung early stage of the game with the Hilda that they have. And alam mo kung ano pa mas interesting? Naka-flicker yung Hilda. Hindi naka-revitalize. Wow! Minsan na lang tayo makakita niyan. Welcome muli sa Land of Dawn for our 7th best of 1 matchup. Once again against between KBG and RRQ Hoshi. Indonesia versus Team China. Si Saksha, opo, Pilipino na import ang ating nakikita na nasa jungle ngayon. Nakikita na natin kung ano nga ba ang capability ni Saksha now that he is in this team KBG between RRQ versus RRQ rather, and nararamdaman na ng mga miyembro ng KBG early pa lang kung ano nga ba yung damage ng lantern flare na nagmumula kay Rins. Pakiramdam ko no kaya rin nag-flicker dito yung Hilda ay para mailang agad si Rins. Feeling ko din. Yun yung tipo na bakit Brave ko pa i-heal para sasapakin ko na lang agad yung Zushin. And as you said, the Brave Smite, ito rin yung isa sa mga nauusong choice ngayon sa Zushin dahil ang nagiging parang item pack dito minsan ay nagbo-brute force breastplate pero medyo ang best friend dito ni Rins ay yung Cyclone Eye. Nabuhay siya because of the Cyclone Eye habang doon sa baba nagbabakbakan si Bruno as well as si Beatrix. Nakikita natin na lamang ang Beatrix in terms of patsi-patsi ng damage doon sa bola ng Bruno. But understandable yan ngayon kasi si Saksha kukunin ang natitirang neutral camp dito ni Sutsujin. Hindi na yata makukuha ni Sutsujin. Ito, he will not be able to reach level 4 kapag di niya ito nakuha. Ito na nga yung sinasabi natin, walang retry ang parehas nating jungler pero mukhang KBG ang mauunang mag-setup doon sa turtle. And this is really important for KBG. Lamang sila sa mga turtle fight basta makakapit si Tracy. Correct. They do have that Belerik ultimate. Pwedeng-pwede silang makakita ng malupitang Wrath of the Dryad. Yes. But RRQ Hoshi, kailangan lamang nila magpa-level 4 muna. Feeling ko si Idok or Idok ay kailangan munang makakuha ng Way of the Dragon. Pero here comes Rins with the Crimson Beacon. Ito na yung binabanggit natin na bibit-bitin at bubuhatin, uproot, na-uproot. Yun ang nangyayari doon sa, kumbaga, puno kasi si Belerik. Tapos ang ganap dito nitong si Rins, siya yung ano tawag sa ganun? Yung ganun. Basta yun. Crane. Crane. Ang aking paboritong laro sa arcade ay yung may mga statue. Pagka nakikita ko si Zushin, parang ginaganon lang niya lahat. Pero yung kay Zushin, kumakapit. Totoo. Tas sure. Kasi sa arcade, hindi. Sa arcade, hindi. 50 na nagagastos mo, hindi pa rin nakukuha. Pero ito, Turtle, sinimulan na ng RRQ Tracy. Nasa angulo naman, Wrath of the Dryad is available at binubuhat-buhat na nga lang siya dito ni Rins. Mo ang KBG naman na makikipagsayawan sa RRQ. Habang si Idok ay maboburst down ng konti. LMU may hawak na Curtain's Call. Binubuhat na nga dito nitong si Rins. Itong si Tracy, hindi pa yata siya makakasa ng kanyang Wrath of Dryad. Makukuha na nila yung turtle, pero ito na yung Wrath of Dryad. Nakumonekta sa 4. Tapos isa-isa nang nawawala ang mga member dito ng RQ Hoshi. Pero sabi nila, hindi pa kami tapos. Si Wind Return, sinubukang mag-flicker in. Papapabagsak doon si Idok. Tapos nandito na din si Sutsujin to the rescue. Double kill coming from Rins. Tapos napap-flicker in pa siya. Si Belexi, susubukan niyang bit-bitin. Kaya naman babagsak ang Beatrix in the hands of Skylar. Ang ganda ng ginawa ng RRQ Hoshi doon. Medyo napasubo nga lamang ang Keepest Gaming. Nakuha naman na nila yung turtle. Pakiramdam ko tama yung naging call ni Saksha. Back na tayo, nakuha na natin yung turtle pero medyo nagstay ang ibang mga kampi niya dito. Kaya naman nakita nating nag-overcommit ang KBG at dahil dyan nakakuha ang RRQ Hoshi ng 1,000 kalamangan. Isang ganong mali pa and potentially makukuha na ng RRQ Hoshi yung early to the mid game. And this is a Bruno in hands of Skylar. Pero Tracy, magandang pwesto. Wrath of the Dryad, ilista mo na, boss. Napakagandang flank mula sa KBG. Ang ganda din, hindi na nagmamatter dito yung sinasabi nating espasyo na kailangang makuha ni Tracy to be able to cast that Wrath of Dryad kasi yung flank niya was more than enough to be able to catch Skylar off guard. Hindi na nga nakapag-flicker si Skylar kasi medyo matagal yung animation ng pagkakastan doon sa Wrath of Dryad and napaulanan pa siya doon ng Bennett's Rage nitong si Belexi. Sa totoo lang, kahit nag-flicker siya doon, feeling ko patay pa rin. Aabot yung Wrath of Dryad doon sa kaduluduluhan, tas masasayang pa yung flicker niya. So that was si flicker na hindi niya ginamit. Buti na lang, sinave na lang niya. But for Keepest Gaming, mukhang timing is real para kay Tracy. Hindi niya kinailangan mag-burn ng kahit ano doon. No need to revitalize, no bonus movement speed lang, sapat na. By the way, may bonus movement speed kasi si Belerik, kaya din siya nakakapwesto ng ganun. Yung kanyang Ancient Seed. Ancient Seed, oo tama.
Oo, yun. Ay, hindi. Oo. Nature Strike. Yung Nature second skill. Strike. Yun yung may added movement speed for this Belerik. Ngayon, kakailanganin ng koponan ng RRQ Hoshi ng Yo-Yo na nagmumula kay Dairen considering na lamang ng level si Saksha against Tsujin. Hawak nila ang Ayan na turtle. naman. 5 laban sa 5. Yung Wrath of Triad hindi pa din nakakasa. Ito na, kinasana. Walang tatamaan. Pero si Idok nandun sa likod. Tapos nandito din yung Crimson Flare. Si Tsujin pa din makakakuha ng turtle. Tapos yung KBG, isa-isa nang nagbaback away. Sinusubukan nilang mag-back. And this is the right call. This is the call that should have been made kanina nung nag-turn yung RQ Hoshi sa kanila. Turtle makukuha ng RQ Hoshi. Ang mid lane naman turret ang sunod na objective dito for Indonesia. Pero mukhang makakadepensa naman ang kupunan ng KBG. Mapupoke lamang si Nabubuhat Wind talaga. Return pero mukhang bubuhatin na naman siya na knock up na rin. Ang Bruno ay napakasakit at tas na solo kill pa si Saksha. KBG scrambling right now in front of RQ Hoshi. Ang tanging nakuha nila doon ay Torres sa baba and things are not looking good. Ang grabe no, na solo kill ng CC, yung isang yung ultimate, yung jungler, tapos makakadalawa pa siya, kaya naman killing spree galing kay Dairen. Ito na nga yung damage output na nagmumula sa Yo-Yo Blitz plus Curtain's Call. Kung hindi nyo man po alam, yung Curtain Call kapag kinast siya, magkakaroon ng added attack speed, tapos masisipa pa nga dito si Tracy, Wrath of Triad, Ayun na. ikakasa niya, pero si Idok lang ang tatamaan habang nandito si Rins, tinatarget si Bilexi, habang nandito lang din si LMU, susubukang buhayin ang kanyang makakampi, pero si Tracy ang babagsak. 4 laban sa 3. Ngayon ay 4 laban sa 2. Kokonekta yung Renner's Apathy pero hindi sasapat ang damage na meron siya. Si Saksha susubukang kunin yung orange buff habang si Tsujin kukunin lang naman ng espasyo para makuha nila ang mid lane. And mid lane na ata ang sunod na objective dito for RQ Hoshi. Kanina pa din sinusubukan kunin ito pero hindi naging sapat ang kanilang damage. The wave clear is still there para naman sa Keep Best Gaming. Sadyang hindi lang nila masyado nalalapag ang kanilang bawas at hindi nila nahanap yung mga target na gusto nilang hanapin. So far, ang nagiging choice of ultimate dito ni LMU ay ang Curtain Call na nagbumula dito sa CC. Medyo weird na yun ang kanyang inukuha pero sa totoo lang, yun lang naman ang choice niya, pati na rin yung Way of the Dragon. Oo, pero This mahirap. is definitely not one of those games na masaya yung Valentina dahil konti lang ang pwede niyang makuha. Oh, and if not that, yung Crimson Flare for Rins, pero hindi niya kasi nakikita. Flicker lang yun eh. Oo, hindi niya nakikita din kung saan nakapwesto si Rins most of the time, kaya nahihirapan siyang tignan. Ito na nga yung buhat. Ito na yung buhat na ginagawa dito kay Tracy. Masisipa pa nga dito si Nako. Saksha. Makakancel lang din naman yung second half ng animation ng Way of the Dragon, pero hindi magiging sapat. Yung Vengeance, sinatake yung damage output na nagmumula kay Belexi, kaya naman 2 member na ng KBG ang nawawala. Napapatipi-tipi na nga Ayun dito na. ang RQ Hoshi. Ginagangster na ng RRQ pero rin low HP. Skylar with a flicker at mukhang uubusin na nga dito ang KBG. Si Wind Return na lamang natitira. RRQ Hoshi able to take down that mid lane finally. At mukhang may 1v1 pa nga dito. Wind Return isang sapak na lang kay Skylar at si Skylar ay babagsak. Pero ang trade-off ay nandyan pa rin. Almost a wipeout. Kakaspawn lang kasi ni Tracy at Saksha. Oo, but at least for KBG, hindi kakayanin ng RQ Hoshi na i-burst yung Lord ngayon kasi kakailanganin nila si Skylar bago nila magawa iyon. Legion Sword, 2 Legion Sword pa, Blade of Despair na nga rin dito si Belexi. Hindi pa natin masyado nararamdaman yung damage output na nagmumula sa kanya kasi ni-rush niya yung Malefic Gun. But without the gold lead na dapat meron yung Beatrix as early as now, medyo mahihirapan silang paganahin yan. Medyo mahirap talagang paganahin yan. Pero nandyan na nga yung BOD ni Bilexi. Si Skylar naman patapos na rin sa kanyang Malefic Gun. Nandyan na nga ang new Trinity of the Marksman. Mainly kay Bruno lamang. Idok, magpapakitang gilas lamang. Ganito po mag-chow. At alam mo nang magaling yung chow kapag Oo, nanginginig-nginig. totoo. Yung umaamba-amba na umaamba na gano'n. Ibig sabihin marunong mag-chow. Pag nakakita ka ng chow na naglalakad lang ng diretso. Hindi yan Hindi pa magaling yan. Oo. Hindi pa magaling yan. Kailangan marunong jumapeke ng ano. Tingnan nyo, si Renny J, Ganon din yun. si Brusco, Si Brusco. yung gumagano, Si Brusco yung pinakamalupit pumeke ng play eh. Grabe. Nakakatakot yun yung umaam. Oo. Ganyan. Ayan, yung nanginginig-nginig muna. Ganyan mag-show guys. Hindi pwedeng pa-sticker-sticker lang. Walang Oo. pinapatunayan yung record. Yan, aba. Tamo Aba. nakakatakot yan. Na, kung ikaw yung KBG, masasay ko ka dyan eh. Totoo. Hindi mo alam kung mag-flicker Jeet Kundo ba. At sa ngayon, Tsujin
din ang papasok. Crimson Beacon nagamit na dito ni Rince. Nandito nga yung Crimson Beacon, mababuhat nila dito si Tracy. Masasapak pa doon ng kanyang ultimate pero hindi na yata magiging sapat. Mabubuhat na naman dito si Wind Return. Dalawang member na nila ang bumapagsak. Medyo napalalim yata doon yung Flicker plus Jeet Kondo combo ni Idok. Pero okay lang yan Idok kasi all is well for RRQ Hoshi. Susubukan nilang papagsakin. Skylar! Yung mid lane, mapapapagsak ni Skylar. Si Saksha, mabubuhay pa din siya because of the Husk loss. Tapos nandun na lang din, nagpaulan na kanyang mga boba. Pero nandun, nabuhat ni Belekshi. Tapos nabagsak na din si LMU. Kaya ngayon yung Lord, nag-iisa na lang dumedepensa si Tracy laban sa tatlong miyembro dito ng RRQ Hoshi. Wind Return, buhay na din. Pero yung curtain call nandoon, mabubuhat na naman ni Renz. Kaya naman monster kill. 7 seconds bago mabuhay si Saksha. At yung minion waves ngayon ng RRQ Hoshi ang kailangan nilang problemahin. May retry pa naman dito si Saksha. 5 seconds para kay Bilexi. At andyan din na si LMU. Mukhang makakasurvive pa naman ang team ng Keep Best Gaming. Maliban na lang pag napitas dito si Idol Saksha. Oo, susubukan pa nilang i-end pero yung Bennett's Rage will be enough to clear out those minion waves. Grabe yung mga bola na nagmumula kay Skylar. Kung may yo-yo-yo-yo, may bola-bola-bola. Oh, diba na? Gusto ko na tuloy kumain. Ang dami mo nang nabanggit na pagkain. Pero sa lahat ng pagkain na nabanggit mo, feeling ko, Auntie, hindi Ano? naman pwedeng kainin yung yoyo. Parang, pag kumain ka ng yoyo, may Mahirap na. nga, mahirap, na. Shoutout sa mga batang sinubo yung yoyo nila dati matapos mong ipagulong-gulong. Winok na dog mo, tapos nirekta mo sa bibig mo, kadiri ka. Solid ka. Solid Solid ka. Ibig sabihin, madami ka nang inaalagaan sa bibig mo ngayon. Natawag dyan, nagbibuild ka ng immunity. Tama. Start it young. Dapat bata ka palang kadiri ka na para lumaki kang may resistensya. Tama. Ay, ganito, tingnan natin kung may resistensya ba ang Keep Best Gaming dahil ang Lord ay magsaspawn na. This is already a Luminous Lord. Yep. Sakto. Hindi pa. Tol, hindi pa to Luminous. Hindi pa. RRQ, pahingayin nyo Uy, muna. tama na. Pag-raw sa player nyo Saglit muna. lang. Ano ba, Skylar? Tigilan mo Saglit muna. lang. Oh, ayan saglit na. lang. Oh. Ano ba, Ano ba, Skylar? Skylar? Hindi pa yan Luminous. Oh, saglit. Saglit. Oh. Ayan. Oh, Pwede na. Pwede na. Ayos. And RRQ Hoshi, mukhang Luminous Lord is secured. At patience is a virtue. Hinintay naman nilang lumaki bago nila sinecure. Bago nila binakbakan yung Lord. Ang ganda ng pwesto ni Idok. Wala yata siyang masisipa. Pero si Belexi ang hinanap niya. Yung Wrath of Friday kakasako connect sa dalawa. Pero hindi yata magiging sapat yun para mabuhay yung mga member nila. Killing spin na si Skylar. Tapos isa-isa nang bumabagsak ang mga member dito ng KBG. Si Winterturn nakita doon ay Skylar. Si Sutsuji napapa-flicker na lang. Triple kill coming from that Bruno. Habang umaabante pa sila kasi ang kaharian ng RRQ Hoshi mukhang sila ang magkakamit ng pagkapanalo in this day number 1 of the Swiss stages. At nirekta na nga ng RRQ Hoshi, denying the upset victory coming in from KBG. Sila pa lang ang mga favorites na nanalo ngayong araw na to. Magpasalamat kayo, Indo fans. Nagpadala ng panalo ang RRQ Hoshi at ngiting-ngiti na rin dito si Skylar.